Magandang araw mga kapins. So ngayon ay August 27, 2025. And pupunta tayo ngayon sa mekaniko ulit. Kasi papagawa tayo ng papalitan yung rear left shock absorber nito. Tsaka yung front left yung una pala rear left shock absorber and front right anong tawag doon? Nalimutan ko lang. Sway bar link yan ng Mazda 5 2010 model mga kapits. So iikot ko lang kayo kasi 11:30 naman yung yung tawag dito, yung schedule ng replacement ng kakilala nating Canadian na mekaniko mga kapits. So yun, muna tayo. Intro muna tayo mga kapins. Pins TV channel. So ngayon pala ay makulimlim. Welcome back mga kapins. So kaya ako kayo inikot kasi para marinig niyo yung yung kalampag ng ng sasakyan. Ayan, makikita nyo o maririnig nyo. Ayan, yung kalampag. Yan yun eh. Pinakita kasi sa akin nung nagpagawa tayo ng tambutso. Inaalog-alog. May kalampag siya. So yun pala. Kailangan lang palitan yung sway bar dito sa right side na ito ni Mazda 5. Then yung sa likod, yung shock absorber. So yun lang gagawin nila niya ngayon. So yun, malapit na tayo. Nasa 2 to 3 minutes ride lang yung house niya dito. So may garahe siya. Yan. So baka hindi ko lang mai-video syempre. Mahirap naman. So mga less than 2 hours daw niyang gagawin. Mamaya pa naman ang pasok natin. Ayan. So 11:30 naka-schedule. So mga 5 minutes pa tayo. So yun mga kapins, at the end of this video, short videos lang to na tawag dito, ipopost ko. Then mag-comment kayo sa baba kung okay ba yung total price niya. So ang ginawa ko kasi mga kapins, pabili ako sa kanya ng ng spare parts ng ganitong model, yung sway bar saka shock absorber. Then plus yung labor. So malalaman niyo mamaya kung magkano. Hindi pa naman niya sinabi sa akin. Pero yung parts na binili niya, mayroon na siyang cost. So yung labor na lang mamaya. Para may idea kayo mga kapins kung sakaling magkaroon ng same situation sa binili niyo ng sasakyan na second hand, ganun. So yun lang. Update ko kayo mamaya mga kapis. Hindi niyo makikita yung shock pala dito. Hindi wala. Yun, iniwan ko na lang muna. Balikan ko na lang after an hour. Mga kapins. So update ko kayo mamaya ulit. Dito tayo ngayon sa Melrose Avenue dito sa Fairview, Halifax.
Nova Scotia, Canada mga kapins. Andun tayo Canada. Pauwi tayo ng bahay. Pakita ko sa inyo mga kapins. Dun sa may Alex Street tayo kakaliwa. Yan lang mga kapins. Update ko kayo mamaya ulit. Yan mga kapins. After an hour, kunin na natin si 5. Si Mazda 5. And upon checking, tama naman siya. May 3 gulong ako na hindi consistent yung hangin eh. Siguro every 3 or 4 days ini-inflate ko or dinadagdagan ko ng hangin. So i-check niya raw yung 3 gulong. Magdadagdag daw ng $60. Parang lalagyan, papalitan niya yata yung yung swako. Swako ba tawag? Yung pin tsaka i-check niya. Parang lalagyan niya ng sa rim, yung pandikit. Kasi sumisingaw nga. So mamaya, magkano kaya ang aabutin mga kapins? So yan, mga 5 to 10 minutes walk dun. So dito sa Melrose Avenue, Halifax. So yun lang, mamaya update ko kayo. Ngayon ay naka-ready na tayo sa ating part-time job for closing. Mamaya ulit. Yun, malapit na. Malapit na tayo. Hinihingal na mga kapins. Isingin ko, andun na. Tapos na. In 1 hour. Tapos nyo na yung 3 ginawa. Mamaya ulit mga kapins. Ayan mga kapins. Wala nang kalampag mga kapins. Ayan o. Bago na yung sway bar tsaka yung... Ayan, dito tayo sa humps. Oh, see? Wala na yung lumalagotok. Ayan. Matining na. See? Yun. So yun mga kapins, may time pa tayo, pahinga muna tayo sa bahay. 3 o'clock yung pasok natin eh. Eh ano na, nasa 1:40 pa lang. Yan. Ano nyo? Nawala lang langit-ngit. See? Yun pala mga kapins. So i-reveal na natin yung presyo. Para meron kayong basihan pagka nagpagawa naman kayo mga kapins. So yun, yung part siya ang bumili, siya yung nag-order online. Yan. Siya yung nag-order online. So yung shock absorber, $110. Tapos yung sway bar link, $60, so $170. Okay, tapos yung labor niya sa paggawa nun, $130 yung dalawa. So total of $300, no? $300. Tapos na-check niya yung yung 3 nating gulong pala na under or mababa yung hangin or mahina. So sabi ko gawin niya na rin. Ang pinalitan niya yung yung valve or yung pin band tawag doon. 3 nun. So yung 3 na pinalitan niya kaya sumisingaw pala, worth $50. So total na nagastos natin for today's video ay $350 mga kapits. Yun, almost okay na tayo sa ready for MBI na next month. So yung bodyworks na lang, yung mga kalawang, tsaka kailangan yung masilya, tapos konting pintura, yun na lang.
Yun. Thank you sa pagsama sa akin for a short time or period para at least may idea kayo sa mga bago dyan, sa mga bago na walang budget katulad namin. Bumili kayo ng sasakyan na second hand worth 3,000 ganon. Parang ganito ito 2010 model Mazda 5, pero ang kilometer niya lang noon nung binigay sa amin is 134. So yun, salamat. And hopefully may na-inputs ako sa inyo para mayroon kayong idea kung magkano papalit ng ganitong parts. Thank you nga pala sa pagpapanood sa last video natin or content na yung pagpapalit ng muffler or yung tambucho natin. And yun, don't forget the hashtag PinsTV, Pinoy Nova Scotia, Kapinsin Canada, hashtag Filipino, hashtag Pinspiration, hashtag Kapinsid in Canada. Ulit-ulit. Hashtag Pinoy Nova Scotia. Salamat and see you sa next one. Thank you. Nakita nyo ito mga kapins, isa, dalawa, tatlo. Yan, ito yung papagawa natin next. Ito yung pang-apat. Hindi kasi okay siya. Follow for more.